So ito guys yung power amplifier. Dinala to ni bossing dito kasi mayroong problema. So sa ngayon is review muna natin para naman may idea po kayo sa ganitong klase na power amplifier. So check natin yung kaniyang design, tapos syempre yung kaniyang laman. So dito sa harap guys, brand name pala nito no is KKE. Na merong model CE9 na power amplifier. So itong klase na amplifier is Class H power amplifier design. Ayan. So sa kaniyang casing makapal naman siya. Ayan. Standard size, tapos may kabigatan rin. So susukatin muna natin para may idea po kayo sa kaniyang dimension. So yung kapal pala niya dito sa harap, your lapad niya is 17 inches. Yung kaniyang height, taas naman dito is 17 inches rin. Yan. Pero kapag kasama yung siding niya dito, kada gitna, is abot po siya ng, check natin. So abot siya ng 18 inches. Yung kapag kasama na yung handle niya is 19 inches, 1/2. Tapos yung height naman niya dito is 4 inches mga guys. Ayan. So yan yung sukat niya sa yung kaniyang casing. So sa front panel view naman is meron siyang exhaust dito sa init. Yan. So malalaki yung butas. Tapos yung kaniyang gamit na switch dito is naka MCB type na breaker. Yan. So which is meron siyang 32 ampere. Ayan. So sa harap nakaukit yung CE9 na kaniyang model. Yan. So yung kaniyang volume control, itong yung channel A. Ito naman yung volume control ng channel B. So per channels meron po siyang signal, LED indicator. So merong active, protect, signal at saka yung kaniyang clip. Ayan. So sa likuran guys, sisilipin din natin. So ito yung kaniyang likuran ng KKE CE9 na power amplifier. So meron siyang, ito yung EC cord niya guys, makapal naman siya, standard size. Tapos kagandahan dito is hindi siya mahila kasi meron po siyang kapit na lock. Ayan. Ito. So per side meron po siyang blower. Yan, dalawa. Tig-isa yung blower sa per channel na power amplifier. So yung kaniyang meron siyang fuse dito. So 15 ampere with 250 volts. Yan. So kagandahan, merong fuse, meron pang breaker sa harap. So double yung kaniyang protection. So sa outputs, yung channel A output and channel B output speaker. Meron din siyang bridge. Kung sakaling gusto natin i-bridge, no. So binding post type yung kaniyang speaker terminal. So syempre meron din siyang speaker speak on terminal. Ito siya. Yan. So yung input niya sa XLR type. So yung input channel A, input channel B. So per input is meron din siyang nakalink. So channel A link and channel B link. So dito guys, meron din siyang indicator sa bridge. Kung gusto natin mag-bridge output, ito po siya. Sa kaniyang operating mode is meron siyang 3 band, which is yung stereo, parallel, and bridge. Ayan. So yung kaniyang sensitivity dito guys, merong 0.775 volts, 1.0 volts, 1.4 volts. Ayan. So meron din siyang 30 Hz high pass. Yan, switch. Tsaka yung grounding niya. Ayan. So ngayon guys, pasilip natin yung laman. So ito pala yung brand name niya is KKE Trading. Ayan. So papakita natin, tinanggalan ko na ng screw ito para madali lang tayo. So ito yung laman ng KKE CE9 na power amplifier. So ito yung breaker nyo. Yan. So yung kaniyang soft start,
So walang SMD sa soft start. Yung relay ng 220. Okay naman yung laman, siksik din. So yung kanyang power transformer, power supply section, and speaker protect, which is yung kanyang relay. Yung channel A amplifier and channel B power amplifier. So sisilipin natin guys yung voltahe ng transformer. So yung kanyang primary is 220 volts, ito siya. Yung secondary niya is 84 volts, 42 volts, 0 volt, 42 volts, and 84 volts. Yung diode niya is dalawang bridge type diode, ito isa, tsaka dalawa. Tapos yung kaniyang capacitor is KKA Audio yung brand. So sa kanila talaga yung parts na ginamit, KKA. So value naman niya is 10,000 microfarad with 80 volts. So merong 8 pieces. So sa kaniyang meron naman siyang relay dito per channel. Channel A and channel B sa speaker relay. Yan. So ito naman yung kaniyang channel A power amplifier and channel B power amplifier. So sa kaniyang power transistors na ginamit is naka MGW yung value na ginamit. Ayan. So check natin kung ilang power transistors output na ginamit. So dito tayo magbabase sa 5 watts na resistor. So sa 2, 3, 4, 5. So meron po siyang 5 pairs na power transistors na ginamit. Yan. So nandito siya. Yung power transistor niya output 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung driver na isa. So ito naman yung stepper. Driver is wala namang SMD. Yan. So okay naman guys yung parts na ginamit. Yan. So naka 1/4 watts yung resistors na ginamit. Naka 1/2 watts. Ayan. So same lang yan guys dito sa channel B na ginamit, which is yung 5 pairs power transistor outputs. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. So yung stepper stage dito, low rail at saka high rail na part sa power supply voltage. So yung driver niya dito isa. So okay naman yung laman niya guys, no, dito sa KKA CE9 na power amplifier, which is yung class H type na power amplifier. So pasok po ito na power amp. So magbibigay na lang din ako ng match na speaker dito. So match na speaker dito is pwede sa 700 watts to 1000 watts, no. Dalawang speaker hanggang 4 na speaker. Ayan. So pwede ito gamitin pang subwoofer ninyo or pang bass. Yan. Tsaka okay naman yung laman guys, pure KKA. Yan. Tapos yung kanyang supply is parang pure copper naman yung kulay na. Yan. So parang hindi naman siyang pintura, pure copper yung gamit. Ayan. So yan lang guys yung review dito sa KKA na CE9 power amplifier. So yan lang po guys, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga viewers natin. Maraming salamat po. God bless, saka ingat.